Isang misteryosong sakit ang sumasalot sa bayan ng Ambokto. Diyos ko, bakit ako tinubuan ng ganitong klaseng bukol? Daing ng isang babae habang umiiyak sa kirot na nararamdaman. Ang bukol ay namamaga, parang may nilikha na nasa loob na anumang sandali ay gustong pumutok. Nagsisigaw ang isang babae sa sobrang takot. Hindi totoo ito. Saglit pa, pumutok ang mga bukol sa kanyang katawan. At mula roon, ay tumalsik ang tila maliliit na ulo. Isa lang ang natalsikan ng maliit na ulo. Aray, at para itong pakman na matapos kagatin ang natalsikan, ay kumalat ang bukol sa katawan naman ito. Sino mang dapuan ng sakit ay totoong pinandidirihan at halos ikulong sa lugar na hindi na ito makakahawa. Saan ang galing ang sakit? Maging ang sinaunang doktor ay hindi matukoy ang pinagmula ng misteryosong epidemya. Ang matandang albularyo ang nagsabi, gawa ng kulam ang sakit na iyan. Kulam, galit na ang taong bayan. Kahit sino pa sa inyong demonyo ay hindi natin dapat palagpasin ang ginawa niyang ito. Maging mga kaanak ng nagtima ng mga nakaririmarim na sakit ay nakaisa para hantingin at patayin ang sino mong pinaghihinalaang mangkukulam sa lugar. Dapat patayin, sunugin ang buhay ang salot na mangkukulam. Iyon ang nagkakaisa nilang sigaw. Nakarinig sila ng palo sa tambol. Ang tambol na hudyat ng ritual ng tribo sa paanan ng bundok. Nagkatinginan ng grupo. Nagkakaisa sila ng hinala na si Gasula, ang leader ng grupo, ang may kinalaman sa pagkalat ng nakapandidiring sakit. Si Gasula lang ang may motibo na magpakalat ng salot, gawa ng pagtataboy nila sa tribo at pagpapalaya sa sariling lupa. Patayin ang mangkukulam, sunugin ang buhay, sigaw nila. Dala ang mga sulo, nadatnan pa ng taong bayan ang buntis na si Gasula na nagsasayaw sa saliw ng tugtog ng tambol. Nakakwenta sa dibdib ang salamin. Ang sayaw ay isang ritual na ewan kung nagtataboy o nagtatawag ng masamang espiritu. Basta ang alam nila, si Gasula ang mangkukulam ay dapat niyang patawan ng parusa. Takpin ang mangkukulam na iyan, utos ng leader ng mga kalalakihan. Nagulat si Gasula nang palibutan siya ng galit na taong bayan. Wala akong kasalanan sa inyo. Napatras ang babae sa takot na baka saktan siya ng mga tao. Sinapo niya ang tiyan na kabuuanan na. Nagulat ang mga taga-tribo sa tratong hayop sa pinuno nila. May mga nanlaban, pero tinulo sila ng dalang mga sibat ng galit na taong bayan. Pagkatapos noon ay tinalian at kinaladkad ang kawawang si Gasula na hindi man lang kinonsirira ang ipinagbubuntis. Sa kabila ng pakiusap ni Gasula ay walang awa siyang sinaktan at binato ng mga tao. Maawa kayo, wala akong kasalanan sa inyo. Ang palahaw niya. Sa plaza sa kabila ng pagtangis at pagmamakaawa ay sinunog ng buhay ang pinaghihinalaang mangkukulam. Agos ang luha habang kinakain ng apoy ay nagbitiw ng sumpa si Gasula. Isinusumpa ko. Muli akong magbabalik. Gaganti ako hanggang sa kahuli-hulihang lahi ninyo. Tuluyan ang kinain ng apoy si Gasula hanggang sa magkalamat ang kwintas niyang salamin. Nagkabasag-basag at sa paghihip ng malakas na hangin ay lumipad ang basag ng mga salamin. Tumalak sa leeg ng albularyo na nandawit sa kanya. At sa kaong anong hiwaga, hulila nang mapansin ng mga tao. Ang sinunog nilang mangkukulam ay impis na ang tiyam. Pero hindi niya alam kung paano ito nakapagsilang. Dahil doon ay lalong tumim sa kanilang isip na hindi sila nagkamali ng pagsunog kay Gasula. Ang mahiwagang sakit ay hindi gumaling, kaya hindi pa rin tumigil ang taong bayan. Lahat ng pinaghihinalaang mangkukulam ay sinunog ng buhay. Mahigit 60 pinaghihinalaang mangkukulam ang sinunog ng buhay ng mga taga-Ambokto. Lumipas ang panahon, naglaho ang mahiwagang sakit na sumalot sa kalahati ng populasyon ng bayang iyon. Pero ang sumpa ni Gasula ay magpapatuloy. Ang ganda naman ng bahay na ito, paligid ng salamin. Nahalikan ni Siena, ang asawang si Mac, sa bagong bahay na bilhin nito para sa kanya. Para syempre yan sa babaeng mahal ko. Hinalikan siya ni Mac. May narinig na parang nagtatanggol si Siena. Ano yun? Parang dinadagundong ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya sa labas. Tingin na tagos sa loob ng salamin. Ang tambol ay lumakas. Parang may ritual na nagtatawag ng kung anong pwersa sa dilim. Nayakap ni Mac ang takot na asawa. Siya man ay nakaramdam ng panganib. Pamilyar ang tunog ng tambol. Para bang bahagi siya ng tunog na iyon. Parang nadidinig pa niya ang sigaw ni Gasula. Gaganti ako sa kahuli-hulihang lahi ninyo. Sila kaya ni Siena ay galing lahing nagpasunog kay Gasula.
Yumugyog ang paligid. Kasunod na yun ay nagkalamat ang mga salamin na basag at parang may isip na lumipad ang mga basag na salamin. Alam kung saang direksyon papunta. At bago pa makailag si Sienna, ay tumarak na sa leeg niya ang basag-basag na salamin. Kalalaking tao ay napatilis si Mac. Hindi niya inakala ang malagim na sinapit ni Sienna. Masyadong dinamdam ni Mac ang pagkawala ni Sienna. Sa libing ni Sienna, gumuho ang lahat sa kanya. Isang matandang gusgusin ang lumapit sa lalaki at nandidilat ang matang nagbigay ng babala. Lahi ng mang-aapi, ang kapalaran ay nilukuban ng dilim. Ang sumpa ng salamin, dulot ay lagim. At parang lukalukang nagsasayaw ang matanda. Katutubong sayaw. At muli ay narinig ni Mac ang pagbayo sa tambol. Nagbabadya ng lagim ang tunog ng tambol. Mac, may tumawag sa kanya. Nang lingunin niya ay ang kababata niyang si Joy, galing pa sa Amerika. Umuwi ito para makiramay sa kanya. Tuloy lang ang buhay. Anito habang tinatapik siya. Napaluha siya sa sinapit ng asawa. Tumangulang siya. Wala siyang kibo nang sumakay sa kotse. Magkasunod ang kotse nila ni Joy na umalis. Binabagtas nila ang kahabaan ng kalsada. Nakita pa nila sa unahan nila si Joy na nagmamaneho ng kotse. Sa salamin nakita niya ang mukha ni Joy. Nakangiti sa kanya. Iyon na ang huling nakita ni Mac. Dahil ang uli ay nakita niyang pag-ewang-wewang na ang takbo ng kotse ng dalaga na tila na wala ng preno. Sa muling kabig ng manibela niyon ay tiyalampong sumalpok sa pasalubong na truck ang kotse. Pumailalim sa truck. Basag-basag ang salamin sa unahan. Nang hilakbot siya nang makitang walang buhay na si Joy, halos ay bumaw ng basag na salamin sa leeg ng babae. Narinig na naman niya ang tunog ng tambol kasunod na yun ay sirena ng ambulansya. Pagod na si Mac. Hindi pa man siya nakakabawi sa pinagdaan ng trahedya ay may kasunod na naman. Parang mauupos na ang lakas niya. Gusto niyang makalimot. Pumasok siya sa isang bar para uminom ng maraming bote ng serbesa. Isang GR ang lumapit sa kanya. Ang ikli ng suot at sa kapal ng makeup ay halos hindi na makilala. Mac, sabik na sabi ng babae. Hindi niya kilala ang babae. Si Kate ako. Ako yung dating kalaro mo. Kalaro? Ibig sabihin, lahi na naman ng mapang-api. Bigla siyang napaatras. Ang gandang lalaki mo ngayon ha, pero nakilala pa rin kita. Kinilig ang babae. Nanunoksong dumila. Sa muling pagdila nito, ay ibang babae ang nakita niya. Si Gasula. Sa muling pagdila nito, ay nahati ang dila. Naging dalawa. Napaatras si Mac. Sa pag-atras ay napatikit siya sa pader. May narinig siyang ingay. Ingay na nag-aaway. Sa isang mesa ay may mga lalaking lasing na nagtatalo. Nagkakapikunan. Kasunod din ay rambulan, batuhan ng bote. At kitang-kita ng dalawang mata niya na magliparan ng bote, mga talsik ng bubog. Bago pa man niya nabigyan ng babala, nakita niya kung paano tumarak sa leeg ni Kate ang basag na bote. Nasa lupa niya ng tumumbang walang buhay na babae. Gustong sumigaw ni Mac. Bakit kailangan na silang magdusa sumpa? Bakit? Tila hinihigop siya ng isang yugto na pinagdaanan niya noon pero hindi niya nilingon. Kwento ng kinalakhan niyang lola ay may tribo raw sa paanan ng bundok na mahilig sa ritual. Ang tribong may alam ng voodoo or glass voodoo. Isang matinding pwersa ng dilim lamang ang kayang magpalipad sa mga basag na salamin. Ayayi, huni ng pinuno ng tribo habang sa tunog ng tambol ay sinasayaw nila ang ritual. Ritual na pantaboy sa masasamang espiritu. Pinaniniwalaan sa tribo na higit na may isang makapangyarihang nilikha na kapag nagalit ay nagbibigay ng malas, kalamidad, sakit at kamatayan. Kilala ang tribo sa pagsasagawa ng mga ritual. Ang ilan sa hindi naniniwala sa makalumang kaugalian na mga ito ay pinaratangan ang tribo na nagsasagawa ng witchcraft o kulam. Bagay na hindi nila tinutulan. Ang tribo ay galing di umano sa lahi ng mga mangkukulam na ipinasunog noon sa plaza habang binabato ng mga tao. Galit na galit ang mga tao dahil sinalot sila ng sakit kung saan nagsusugat ang balat. Bumubukol at pagputok ng bukol ay tumatalsik ang maliliit na ulo. Ang pagsunog ng buhay sa mga pinaghinalaang mangkukulam ay lumikha ng pangamba sa mga huling lahi nito dahil sa sumpa ni Gasula, ang mangkukulam na sinunog ng buhay habang misteryosong nagluluwal ng sanggol. Walang kinagis ng magulang si Mac, ampun siya ng isang matanda. Hindi kaya siya ang sanggol ng mangkukulam. Kinilabutan si Mac ng